Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Kaya po yung mga pangyayari sa buhay ni Kalingap Edu, talagang hindi niya po inaasahan ang mga ganitong pangyayari. At talagang dito nakita ko po na sobrang lungkot ni Kalingap Edu. Minsan kasi ang buhay ng tao hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari. Kagaya nito, sunod-sunod po. Talaga ang nasasabi natin na pangyayari na talagang nagbibigay ng kalungkutan kay Kalingap Edu. Papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin yan ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalingap. Galing din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. Ito po yung video na dito nakita po natin na talagang sobrang lungkot nitong si Kalingap Edu dahil po sa pangyayaring ito. At ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Edu. Portahan po natin Kalingap Edu. Ito po yung video, panoorin po natin. Kap, thank you. Sarap ng kain. Sarap ng pagkain talaga yun. The best. Thank you. Thank you po. Siya nga pala, Kap, ano yung sinasabi ko mo kanina na ihingi mo ng tulong? Oo, gusto kong matulungan si... Sino po? Dati mong tinutulungan, Sino po? Salvation Tuling. Bakit po? Ano ba? Namatay siya kahapon. Hala, si Lola? Oo, kawawa naman. Grabe. Kasi mahirap talaga naman sila. Namatay po Baka pala. gusto matulungan nyo naman. Sakto pa, dito naman na rin kami. Pupuntahan na rin namin siguro. Kawawa. Tapos Punta na kahapon rin. nga tumawag sa akin. Siya po, sino po? Oo, yung... Nanay. Yung sa Hindi, yung anak nandyan naman. Kaya nanghirap din siya. Kaya naman. Eh di, ano pa nangyari sa mga anak? Ay, siya nga. Ay, binantayan naman nila, inilagaan. Ano daw pong anong nangyari? Kahit namatay. Sa katandaan? Ayaw nang kumain. Ayaw na talaga niyang kumain. Tapos sabi niya, mapahinga na daw. Nakausap ko pa kasi siya. Grabe. Oo, kawawa naman. Sige po, Kap. Salamat po. Ano na rin kami. Sana matulungan niyo naman. Opo, pupuntahan po namin. Sige po, thank you. So ayan guys, mga kalingap, ayun po, may masamang balita na naman, pambihira, walang katapusan, sunod-sunod po. At eto yun, sabi daw patay na si Lola. Medyo masamang balita yan kasi niisip ko paano na yung mga bata, lalo na ngayon at wala nang magbabantay sa kanila. Si Lola, siya na nga lang mismo halos na nag-aasikaso dun sa mga bata. Ang babata pa pati noon, siguro elementary pa halos lahat. Hindi ko alam kung kasi syempre hindi naman tayo basta-basta makakapagtulong sa kanila. Magampon basta-basta ng bata, mahirap po yun guys. Sana talaga ay si Ate Eden ay asikasuhin niya to kasi anak niya yun wala naman tayong responsibilidad niya bilang ina. So ayan po sa nasundan pala tayo ng mga bata, dito yung mga Ayan, matipikit. Ito yung magkakapatid, no? Kapatid. Ito yung bunso. Tanda. Ay, di, may mas bunso pa dyan, di ba? Bunga lang. Sige na. Kumusta? Ano nangyari kay Lola? Balita ko pa. Ha? Bait masaya ka. Sana tayo titira. Ha? Talabo. Dito ka ba, magkasama ba kayo nila nung huling hiningan? Hindi po, nagpabili po kasi ng pakwan. Nagpabiling pakwan. Pero nandito siya. Iyo, Tapos ikaw bumili ng pakwan. Pagbalik mo, wala na si Lola. Tapos, hindi na sa balita si nanay.
Pero inano kaya nagpaparamdam na siya na parang hindi na niya kaya na ano, nasabi Opo. na. Ano sinasabi niya ng mga oras na yun? Ano po, sige po, ano po na... Napayo na siya. Mm. Ano na muna kami, balik na lang kami bukas. Itong ano po, shoutout po kay ano, Ma'am Imelda. Ma'am Imelda yung tira po dun sa pagpapakain namin kala ano, kala Rodilin. Ibigay na lang din po natin. Ano po, para makatulong. Ito po, tanggapin niyo po 2,000. Plus, ito po sa akin, galing sa channel natin, 4,000 po. Para po, ano, makabawas-bawas sa gas. Para makabawas po sa gastusin. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ano naman po. Medyo malungkot ang mga pangyayari. Ano po, at kitang-kita po natin na talagang si Kalinga Pedro ay nalungkot dahil po doon sa nangyari kay Lola. Si Lola ay wala na. At paano na po itong mga apo ni Lola na 4? Paano na po ito? Sino po kaya ang mag-aalaga dito? Kung isipin po natin medyo mahirap din yung naging buhay ni Lola dito sa mundo. Kasi matanda na po siya, ay nag-aalaga pa po siya ng kanyang apo. Yung pong ganyong edad, dapat nag-i-enjoy na po yun sa buhay. Kaya lang, siyempre, dala din po siguro ng kahirapan. Isa pa ay yung kanyang anak ay anak din ng anak. Tapos siya po ang pinag-alaga. Talagang minsan, kung papanoorin po natin yung mga vlog ni Kalinga Pedro tungkol po kay Lola, ay talagang hindi po mawawala sa isip natin. Nasaan kaya yung ina ng mga bata na siyang dapat nag-aalaga doon po sa kanila, hindi si Lola. Kasi matanda na si Lola si Lola ay dapat nag-enjoy na lang sa buhay. Kaso yun na nga sabi ko nga po ay dala ng kahirapan siguro. Kaya ganun po ang mga nangyayari. Kaya dito siyempre nalungkot po si Kalinga Pedro. Alam niyo naman si Kalinga Pedro na talagang pagdating po sa matanda ay malapit po yan si Kalinga Pedro. At talagang sa pangyayaring ito ay malungkot. Itong si Kalinga Pedro, isa pa iniisip niya siyempre yung mga alaga ni Lola. Yung pong 4 na apo, problema na po yan siyempre nung nanay. Yung nanay na po ang bahala dyan sa 4 na apo kung paano po ang gagawin. Kung hindi niya po kaya, i-surrender niya sa DSWD. Kasi siyempre alam naman pong pabayaan niya na yung kanyang anak ay pakalat-kalat. Siyempre, dapat ay gawan niya ng paraan na yung kanyang mga anak ay nasa ligtas na lugar. Gaya po niya, siyempre nasa trabaho po siya. Sino po yung mag-aalaga sa kanyang mga anak? Sana, yung mga kamag-anak na magmalasakit din sa mga batang ito. Na sila muna ang tumitingin habang yung ina ay nasa trabaho, pero medyo malabo pong mangyari yung mga ganon. Kasi siyempre, mga kamag-anak siguro nito, may mga pamilya din. Kaya hindi ko rin masabi, hindi ko rin po alam kung iisipin natin kung paano, etong 4 na bata. Nasa isip ko lang talagang DSWD. Sana, maging maayos po ang buhay ng mga bata. Sana, may mga taong magmalasakit dito po sa mga batang ito. Sana ay pag-aralin, at talagang tulungan. Kasi hindi po natin alam kung kakayanin siyempre nung magulang. Hindi naman po natin sinasabi na papabayaan ng magulang. Siyempre, ang nakikita po natin yung mga binablog ni Kalinga Pedro, at nakikita po natin doon na si Lola talaga nag-aalaga doon sa mga bata. At wala po itong ina. Siyempre, nag-aalangan po tayo doon po sa ina na baka hindi po alagaan itong mga bata. Paano na po yung mga bata, yung buhay po ng mga batang ito. Saan po ba makakarating? O kaya, po kaya ang mangyayari? Nakakakaba. At sana, yung ina ay panindigan niya. Itong kanyang mga anak. Talagang magsika po siya upang sa ganun makapag-aral itong kanyang mga anak. Pwede naman po yun yung mga ganun. Marami naman po single mom na talagang nagsisikap at nagiging maayos ang buhay ng mga bata. Sana ganun ang mangyari. Sa ngayon, siyempre, hindi pa po natin alam kung ano po ang mangyayari sa batang ito. Subaybayan po natin doon po sa vlog ni Kalinga Pedro. At titingnan natin kung ano po yung mga susunod pa na mangyayari dito po sa mga batang ito. Kung hindi pa po bibitawan ni Kalinga Pedro yung pagtulong niya sa mga batang ito.
Kaya yun, maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.